Ay, magandang hapon no mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Alas 4:30 ho rito, maaga po tayo ngayon mag-vlog. Baka ho umulan naman mamayang gabi. Nakakatakot, baka biglang mag-brown out o mapuputol ho yung vlog natin, no? Ngayon medyo paulan na nga na naman. Gaya sabi ko, no, magbibigay ho ako ng reaksyon kay Atty. Libayan, no? Tungkol po doon sa sinasabing critical thinking na dapat gamitin ng tao. Pakinggan po natin to, no? Magandang araw mga kabatas natin at welcome sa isang namang live stream. Mga kabatas natin, nakakalungkot itong mga... One day ago lang po ito. At merong 18,000 views, no? Ang ganitong pangyayari, no? Ito, mga kabatas natin, balita galing sa GMA News. 24. Bilib din ako rito kay Atty. Libayan. Oo. Bakit kamo? Yung iba takot matulpo. Eto, nagmamakaawa, ipatulpo nyo siya. Kaya bilib ako talaga. Oo, totoo. 4 oras, ang title niya, dinagsa ang Bangko Sentral ng mga umaasa sa pekeng pangako na pera na dapat nitong ipamigay. Okay? Ngayon mga kabatas natin, may pinapatagong ginto daw kasi sa BSP. Pumunta yung mga tao sa Bangko Sentral ng Pilipinas dahil may pera daw na ipapamigay. Ang nakakalungkot dito mga kabatas natin, dito nyo makikita yung estado ng pag-iisip ng Pilipinas. Ito ay konektado din dun sa susunod mga kabatas natin. No? Alam niyo naman dito sa batas natin, tulad nga ni Fiscal EJ, tulad ng sinabi ni Fiscal EJ, nagpapakalat tayo ng critical thinking. Diba? Nagpapakalat tayo ng mga bagay-bagay na mag-i-improve sa kabuhayan ng tao. Meron na po siyang 475,000 views. Subscriber pala. Gamit ang kaalaman. Sabi ni Caio, ayuda mentality. Grabe mga kabatas natin. Nakakalungkot. Isipin nyo, social media pa ngayon. Tapos, may mga senator na imbento yung sinasabi. May mga senador na file ng kaso sa mga tao. Tapos, maraming influencers, ang maraming followers na hindi magandang pinapakita katulad ng pagpupromote ng sugal. At pagpapalabas mga kabatas natin ng poverty porn. Isipin. Yun ang malungkot, Atty. Libayan eh. Talagang napakalungkot niyan. Kung yan yung mga poverty porn na yan, ang daming nanonood niya, sus Mariose. Lalo yung si Pugong Biyahero. Milyon na ang subscriber si Pugong Biyahero. Akit sa bundok. Gahanap ng mga walang makain doon at dadala niya ng bigas. Sus Mariose. Basahin mo ang comments. Hulog ng langit si Pugong Biyahero. Putik yan. Magkano lang yung nagastos niya? Sabihin mo na yung kalating sakong bigas. 1.5 na. Pelikula po yung ginawa eh. Tapos may dala siya cameraman. Tapos kakausapin niya yung mga nakatira ron sa mga puno po. Kung sinong mga tao doon na walang tubuksan niya yung mga kaldero, mga ganun. Diyos ko. Ay. Isipin nyo kung gaano kahirap yung posisyon natin ngayon dito sa batas natin para baguhan yung mga mentalidad na ganito. Nako, Atty. Libayan, baka 1:10 yan. Sa totoo ha, baka may matauhan na isa, yung siya mahirap eh. Sige, mamaya mag-reaction tayo to. Diba? We have a mountain to hurdle. Hindi lang mountain. Ang hirap nitong lampasan mga kabatas natin. Nalungkot ako. Panoorin nyo mga kabatas natin. Andang gabi po. Totoo yan. Luzon, Visayas at Mindanao. Dinagsa ang Bangko Sentral ng mga umasa sa peking pangako na may pera itong dapat ipamigay. Ayon sa Ang problema dyan, no, sino kaya yung walang kaluluwa na nagkalat niyang balita na yan na mamimigay ng pera ang Bangko Sentral? Hindi basta pera, malaki. Patuloy. Imagine this, mga kabatas natin. Why is this bad?
a really bad indicator sa klase ng pag-iisip ng mga Pilipino. Because of the fact that this government, okay, already is modeling the mind of the people na pwedeng magkaroon ka ng libreng pera. Pwedeng magkaroon ng ayuda. Look at these people. Kapag ayuda, paniwala agad. Nawala na mga kabatas natin yung pag-iisip na, wait, sandali. Baka hindi ito totoo. Kasi naman mga kabatas natin, yung gobyerno din natin mismo, mga kabatas natin, namimigay talaga ng ayuda. Nasanay na sa ayuda. Ang akala naman ng tao, attorney, galing sa pera ng mga nagbibigay na ayuda. Hindi nila alam. Pera rin ng taong bayan yung pinamimigay sa kanila. Di ba? Tuloy. That is wrong. Alam niyo, di ba? Dun sa law of nature, sinabi ko, nothing comes free. Lahat niyan may bayad. Yung panunod nyo sa akin, sa tingin nyo libre, hindi. I'm taking your time. You're paying with this with your time. Yung pa lang, mga kabatas natin, kabayaran na yun. Diba? Aside from the fact, now of course, I feel happy whenever I teach people. Or people learn from me. Yun din ang kabayaran. Pero bakit ganyan? Sabi niya, para sa akin, ang posibleng reason nila ay we are in a recession. Kaya nag-helicopter money sila. No! Diba? Hindi pwede. Yung helicopter money na yun, naglalaglag sila ng pera galing sa helicopter, pupulutin mo na lang. It's never the solution. Diba? O, tingnan nyo. Nagpakilalang leader ng grupo, pantapat ito sa ipinapatagong ginto sa BSP, bagay na hindi totoo. Matagal lang itinatanggi ng Bangko Sentral. Tinatagong ginto sa BSP. Na may ganyan at muli nitong iginit na hindi ito direktang namimigay ng pera sa taong bayan. Oh, tignan nyo kasi mga kabatas natin, isa pang problema yon. They have to qualify ngayon na hindi ito direktang namimigay ng tao ng pera sa taong bayan. There is no such thing as a free lunch. Doon sa sinabi lang hindi direkta, so parang through other means, pwedeng magbigay ng pera. Ang sa akin lang mga kabatas natin kasi dapat, itong ayuda mentality na ginagawa ng gobyerno natin ngayon, this needs to stop. Hindi maganda yan. Hindi maganda ang epekto niyan sa mga tao. Yan ang epekto niyan. Ito. Nakatutok si Marisol Abduraman. Ang dami nila, Sa tingin nyo, may Tulfonatics ba dito? May kabatas natin ba dito? Tulpo na naman. Ito. Kung meron, I doubt kung may kabatas natin dito, no? Pero pag Tulfonatics, it's very possible. Alam niyo ba kung ilan ang kaso sinampan ni Tulpo rito? 50 na ho yata eh. Oo, 50, puro libel yata. Oo, maraming kaya pag pinapanood, hindi ko parating araw-araw pinapanood dito ng bayan eh. Kaya sinusubaybayan ko yung nila, yung niya kay Tulpo. Oo. Na siya ipatulpo na. Pupuntahan niya si Tulpo. At pag pinatulpo siya, pupunta siya sa istasyon ni Tulpo. Yan ako minsan tanong ngayon ng mga friend. Yung iba, pag sinabing ipapatulpo, natatakot. Si Atty. Libayan, nagmamakaawa na siya. Ipatulpo niya ako. Para ng awa, bibigyan ko pa kay 5,000. Bakit nga ba hindi mo patawag to? Rapi Tulfo, senador. Ba't mo kakasuhan?
Dapat tulpuin mo na, di ba? Kung talagang di ba? Kaya tatanong tayo, Senador. Kasi umaasa rin sa hingi yun eh. Yung mga Tulfo fanatics eh. Daming tao. Ang dami! Nakakaiyak. Kinailangang isara ang isang lane. Kailangang isara yung isang lane, mga kabatas natin. Dami talaga. Sandali ba tayo na? Let me check my internet connection. Okay. Meron naman ako. Grabe. Meron naman ako. Ba't tayo mag-play ito? Let me refresh. Grabe mga boss. Ganong kalaking katangahan niya, no? Tignan nyo dito. Sa comment Luzon, nila. Visayas at alang leader. Sabi dito, nakakayamot, nakakaawa, mga matatanda na nauutupan ng dahil sa peking balita ng leader. Wala bang kaso sa mga nag-i-impluwensya ng mga kasinungalingan? Maliwanag na nabudol sila dyan? Isipin mo, this is a very basic budol. Nakakalungkot, mga kabatas natin. Tingnan nyo kung gaano sila kadami, oh. Kailangang isara ang isang lane sa Mabini Street sa Malate, Manila dahil sa pagsugod ng nasa 1,000 tao. 1,000. Parang views na nung kabila yan. Views ng mga vlogger sa kabila yan, 1,000. Sentral, ipamigay ang perang katumbas umanong ginto. Yan ay kahit walang patagong ginto sa Bangko Sentral, gaya ng sinasabi ng umunoy leader ng grupo. Ito ang tinatawag na ang bagong lipunan, which is printed with a backup of gold amounting to more than 100 trillion pesos intended for all the Filipino people. Yun yung nagsasalita, yun yung bugok na leader nila, 100 trillion. Parang Tulfo brand of justice din eh, no? It's a sham. For all the Filipino people. Ang kayamanang nakatago, unan, which is printed with a backup of gold amounting to more than May ano pa si Gago, meron pa siyang dalang dokumento eh. 100 trillion pesos intended for all the Filipino people. Puta, 100 trillion pesos? O, kinawa Japan, ano ba to? Naglakad ng gising? Naginip ng gising, ano? Umpisa pa lang eh. Alam mo ng Japik eh. Pero why 1,000 people? Rapid Tulfo in action effect. kayamanang nakatago dito sa Bangko Sentral ay kung nakatago yung paano nyo makukuha? fully matured na. Sabi ng Bangko Sentral, hindi ito namimigay ng pera sa taong bayan. Sa halip, ay sa pamahalaan ito nagbibigay ng dipidendo para sa mga programang mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino. Kabilang Sa pamahalaan daw ito nagbibigay, hindi sa mga taong bayan. sa mga sumugod sa Bangko Sentral, ang 72 anyos na si Adelaida Perez na nag-arkila ng van. Puta, may 72 anyos pa, oh. Tignan mo to, oh. Tignan nyo mga kabatas natin, ha? Nag-arkila pa ng van. Kahalagang 7,500 pesos. Makaluwas lang mula Nueva Ecija. Ang worrisome dito, gumastos siya ng 7,500 pesos. Hindi niya alam kung magkano yung matatanggap niyang pera doon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ganon kahirap baguhin na yung pag-iisip ng mga tao. Ay, nako, mga friend. Sobra pong katangahan, ano? Kaya ako sa tansya ko po, baka mahirapan na ho talaga itong bansang ito na makarecover pa dahil sa dami ng tanga, no? Para ho silang binudol, di ba? Sabi, di ba? Alam niyo, pinakagrabe hong pambubudol, mga friend. Ito mga politiko. Yan ho. Kaya nga meron pong sinasabi
na kung gusto mong yumaman, magpolitiko ka. O kaya, magtayo ka ng rehilyon. Malungkot, pero sa dami ho ng tanga, no? Tungkol ho sa sinasabi ni Atty. Libayan na critical thinking. Putik yan, kung ginamit ang critical thinking, mananalo ba yung mga nakaupo ngayon sa gobyerno? Magna-number 1 ba si Kimo sa pagiging senador kung ginamit ang critical thinking? Matatalo ba si BP Leni at saka si Pangilinan kung ginamit ang critical thinking? Nitong ang liwa-liwanag ko, no? Kung ginamit ang critical thinking. Ayaw ng tao, gustong-gusto ng tao magkaroon ng wala na ho yung dynastiya, di ba? Oh. Tingnan niyo yung mga binoboto, puro dynastiya yung nananalo. Ha? Hindi natin alam, mga pre. Malungkot maisipin. Alam niyo, sa totoo lang, no? Pag dumarating po ang eleksyon, nabubuhayan po ang mga sinasabi ni BP Leni na nasa mababang laylayan. Malungkot, pero yan ang totoo. Bakit? Magkakaroon naman sila ng instant pangkain. Dahil magkakaroon naman ho ng tinatawag na vote buying. Ha? Lalo ngayon, senatorial election ngayon, di ba? Di maraming magtatapo ng perang mga senador dyan. Pangangampanya yan. Yan ho, mahirap eh. Bukod pa sa may pera, may matamis pang pangako na iiwan, no? Tignan ninyo mga friend. Umiba ho tayo, no? Tama na muna ho yung si Morales, no? Ng pating, no? Ilan ho patakbong kandidato, senador? 12. Lahat ho yan. Lalo ho itong mga kampon. Itong mga mga linya ni Duterte na nakalinya kila Duterte. Hindi ho malayo yan, ha? Yan sila bumtarat-tarat na baka manalo yan, oo. Pera eh. Oo, pera. Ha? Malungkot ho talaga. Hindi na ho mababago yung sistema na yan. Hindi naman kayang ipahinto ng COMELEC. Vote buying, wala naman nakukulong, wala namang di ba? Wala eh. So talagang wala ang pag-asa. Critical thinking na sinasabi mo, Atty. Libayan. Malungkot ho yan, pero walang mangyayari. Wala ho yan, hindi na ho dadating siguro yan. Lord, yun na lang, dasal. Oo. Tapos may hocus-pocus pa. Yung mga makinang bibilang niyang boto, lalong nagka-leche-leche na. Ha? Patay tayo dyan, mga boss. Ha? Mantakin mo yan, 1,000 tao, may mga umarkila pa ng sasakyan para lang may mamimigay raw ng pera yung Bangko Sentral. Gaano katanga yan? Oo. Isa, markila pa 7,500 ng ban. Galing daw sa Nueva Ecija. Meron pa ho dyan markila pa 80,000, malayo pa ho pinanggalingan din O yan, mahaba-haba po ito Hindi ko na nga ho tinapos. At yun lang ho, magbibigay lang ho tayo ng dyan. Ha? Mahirap pong unatin. Lalo-lalo na ho yung mga ganyang utak ng mga matatanda na. Lalo-lalo na ho yung mga utak ng mga tinatawag nating panatiko. Wala ho. Tignan mo si Kibulog, Ha? Gaano karaming tanga ang naniwala dyan na siya appointed son. Siya ang anak ng kamote. Hanggang ngayon, handang mamatay sila kay Kibulog. Ipaglalaban daw nila ang butihing pastor. Meron ako mga kaibigan pastor, Hindi ko katulad niya si Kibulog, ha? Oo. Panginoon. Ang malungkot. Kaya si Atty. Libayan talagang malungkot din siya. Lalo yung social media nga, sinasabi niya mga poverty reform. Totoo po
panoorin. Diyos ko, yan o, ang dami, oo. Ha? Pero yun nga eh, kaya ho nabubuhay yung poverty porn. Marami pong mga kababayan natin na naniniwala na yung mga tumutulong na yan, bukal sa kanilang kalooban, hindi po nila. Ayoko na hong no? Magpapadala ho sila ng pera para itulong doon sa matulungin na nakikita nila dito sa YouTube, no? Hindi nila alam. Yun nga, siguro sabi ng mga tumutulong, lalo especially po sa mga taga-ibang bansa. Oo. Na nakikita nila, yun yung isa nagpapaaral pa eh. Tutulungan niya mga pag-aral, yung pobre, ganito. Pero ang budget nanggagaling ho sa ibang bansa. Pero ang sikat, yung si Kamote na nagpapanggap na siya ay matulungin. Oo. Ang kinikita niya na ho sa YouTube, limpak-limpak na. May kita pa rin sa may nagpapadala. Oo. Diyos ko. Dito, lusot kayo sa mata ng tao. Kayong mga nagpapanggap kayo ng mga mamaawain sa mahihirap. Sa mata ng tao, lusot kayo. Pero sa mata ng Diyos, hindi. Hindi kayo lulusot. Yung mga nagpapanggap dito na tumutulong, nakikita sa camera, tumutulong. Sa mata ng tao, lulusot kayo. Sa mata ng Diyos, hindi. Ginagago ninyo, ginagamit ninyo yung mga mahihirap para sa sarili ninyong pagsikat at pagyaman. Diba? Yan lang ho yan. At saka yun, pinakamarami yung mga politiko, yan ho, mga budol-budol. Oo. Kung di ba naman bugok at kalahating bugok, sinasabi alam nyo na nga ang bugok eh. Para pa kayong mga zombie na nakatihaya na ho sa inyo. Tinitihaya na sa inyo ng mga truth vloggers na sinasabi kung ano yung tao na yan, nakatihaya na sa harap ng mata ninyo, napapanood. Saba anyway, yung iba naman ho kasi hindi ho, karamihan po mas marami siguro yung mga hindi ho nakakapag social media, hindi ho nila alam kung ano nangyayari, totoo. Basta sila, pagdating ng eleksyon, eto na, binigay, nimonyo, boto. Magandang gabi po, mag-collab na tayo. Ito po yung mga comments sa akin tungkol sa vlog ko kagabi, walang kabuhay-buhay na hearing na Senado, no? Ni Bato. Utik yan. Noel Tenko, shout out. Karaoke, ang saya-saya. Parang wrestling rumble. Totoo. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning. Monday morning, Karoks, and to all Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Nagsasayang lang ng panahon at pera. Hoy, kalbo, tumigil ka na. Lutong Macau. Yang ginagawa mo, pwe. Anong lutong Macau? Sila naluluto eh. Librado. Sila makalusot eh. Richard Ramos, shout out. Hearing ng Bobong Bato at Payasong Morales. Mismo. Ladies Anita, shout out. Good evening po, Sir Roque. Have a blessed Monday. At sa labing family mo po. At sa lahat po ng sumusubaybay sa very interesting programa. Magagaling ang mga komento ng mga nakikinig. Subscriber pa more, sabi niya. Salamat sa dumadagdag na subscriber. No? Si Pote. Dised, shout out, Dised. Alam nyo, hindi ako nagbibiro. Dito sa nalilibang lang po talaga ako. Kita nyo, hirap na hirap ako makadalawang vlog sa isang Hindi ko to eh. Paulit-ulit yung sinasabi. Kaya po ako napunta rito. Dahil lang po doon sa nagpatulpo ako na wala nangyari. Kaya ako ng ganito. Para maiparating ko yung sa hipag kong bugok. Kung paano niya, winawalang niya yung kanyang kapatid. Kaya eto, mahilig din po ako sa politika. Kaya napapunta ho ako rito. Tsaka ho doon si Caballo, yung takbo ng senador, si
Francis Leo Gago. Kapatid daw yan ni Bongbong Marcos. O, yun, doon kami nagsimula. Doon po nagkaroon ng Team Alapaap. Oo, yun po yan. Nagkahiwa-hiwalay po kami ng grupo ng Talino Warriors nung dumating na po ang presidential election. Oo, doon sila napunta kay Bongbong. Ako ho, napunta kay BP Leni. Yun ho nangyari. Pero yun nga ho, kung naging magkakaibigan, respetuhan ang naging, hindi ho kami nag-ano. Ganun lang po yun. Oo. D-Said, shout out. Pinakamagaling magsalita kanina ay si Bongo. Nakakainis. Pinakamagaling, totoo. Walang kakwenta-kwenta. Sayang ang sweldo, si Bongo. Totoo. Ladies Anita ulit. Halata namang nagsisinungaling si Morales sa mga sinasabi niya. Gusto na nga ipakulong di Batugan si Morales sa kasinungalingan ang sinasabi sa Senate hearing. Oo. Bukas, balik ko tayo dyan. Tsaka dito kay Mayor, Mayor Goo. Oo, grabe Mayor Goo. Nagka-interest lang ako doon. Tsaka maiba naman tayo ng topic, no, mga friend. Puro na lang ho yung hearing, tsaka si Goo, yun ang masyadong nakaano sa social media. Ito, nag-interest ako rito sa kay Atty. Libayan. Totoo sinasabi nito eh. Kaya lang yun nga, napakahirap pilipitin, lalong-lalo na po nitong mga sinasabi ni BP Leni nasa mababang laylayan. Na pagdating ng eleksyon, wala akong inaantayan kung sino ang magbibigay. Wala na ho silang, kasi ang katwiran po nila mabigat eh. Eto na, pagtawid gutom. Total, maski sino naman ang manalo, ito pa rin kami, mahirap pa rin kami. Ganun. Walang problema eh. Kaso nagdadamay pa po sila eh, di ba? Wala, hindi ko gagamitin ng utak eh. Ang ginagamit po, yung gutom eh. Ladies Anita ulit Tapos mayroon pa pananakot na kinuha niya ang pera na yan subukan niyo yun ang mga dinastiya, di ba? Mabuti kung sumipot si Michael Yang, malabo sa aking opinyon. Yun. Patatawag na yan si Michael Yang. Tingnan natin kung kaya nila. Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Karox, sa napakinggan ko sa hearing sa Senado nila Bato at Jonathan Morales ay ginawang budol-budol, nagkakalukuhan na baboy ang imahe ng Senado. Sayang ang pondo at panahon. Ang dami pang mas importanteng bagay o problema ng bayan na dapat talakayin sa Senado. Totoo, Ferdinand San Juan. Arnolfo si Diego, shout out Xerox, tapang magsalita ni Morales, kinakampihan kasi ni Bato eh. Dito po sa kumikita rin ako dito maski konti. Oo. Siguro 10,000 sa buwan, mga ganun. Bababa pa po yan. Oo, sigun ho sa views yan, ganun po eh. Itong YouTube, oo. Ang gusto naman ho kasi ng tao, yung mga itsura, yung mga may maraming arte, mga matulungin, yan ang pinapanood ng tao. Oo. Kung minsan yung mga TikTok, yan, hindi man tayo marunong yan. At saka yun nga, yung nagkakilala tayo, naging magkakaibigan tayo, malaking bagay po sa akin yan. Oo, salamat kay Lord. Totoo. Oo. Magtaka mo, meron akong kakilala, may nag-subscribe sa akin na 22,700. Ba? Pa isa-isang vlog lang ako sa isang araw. O, diba? Laki pong pasalamat ko na yan. Yun nga, meron pang mga subscriber ko na ayaw pasabi yung kanilang mga pangalan na talagang alam nila ako. Ramdam nila ako. Oo. Tumutulong sila. Hindi pinapasabi ang pangalan. Pero iilan-ilan lang po sila, hindi po lahat. Hindi po. Hindi pa po lalagpas sa bilang ng daliri ko sa isang kamay.
Sa dalawang kamay pala. Wala. Sa 22,700 po yan, ha. Oo. Totoo po yan. Wala pa pong 10. Wala. At hindi ho ako alam po nila yan pagka nagpasabi ako ganito dito, tutulong sila ganun. Ganun lang po yun. Salamat sa inyo, mga friend. Totoo. Ladies Anita ulit, oh. Yan si Michael yan na yan, nahuli na din yung sindikato group niya sa Indonesia, if I'm not mistaken. If I'm wrong, kindly forgive me and correct me kindly, sabi ni Ladies Anita. Al-Olalia, shout out, ha. Walang pupuntahan ang hearing na ibato. Moro-morong palabas at pansariling interes sa panig ng mga dutae. Ang tanging pakay nila ay mapatalsik si BBM dahil ito ay nagdodroga daw at maagaw ang gobyerno. Good day, Sir Rox, at sa mga ka-warriors. God bless. God bless, Al-Olalia mismo. Ladies Anita ulit, oh. Michael Yang, since I deport from Indonesia, ay nakilala ni Duterte shit, doon sila nag-umpisa ng negosyong droga. Sa inyo, sa atin. Pero sa iba, hindi sila naniniwala. Basta sila, sigaw sila na Duterte. Duterte. Al-Olalia ulit, oh. Kinakarma na at na-expose ang mga miyembro ng sindikato ni Duterte. Isa na si Michael Yang at mga kasabwat sa Parmali scandal. Good day again, Sir Rox. Problema, hindi lang mapatawag si Duterte sa Kongreso, sa Senado. Dapat patawag yan. Wala na immunity yan, eh. Oh, anong ginagawa? Kaya nakakapagduda, mga friend, eh. Lalo ni pinagmumura na si Bongbong, bangag, ano kung sisabi, patawag yan. Gentleman's agreement, ano pa? Ayaw nyo patawag? Ganun kasimple, kaya kung minsan nakakatakot, eh, di ba? 3JC Hope. Ladies Anita ulit, oh. Good night po, Sir Rox, and to your loving families at sa lahat ng mga musumuybay. Have a restful night. God bless po tayong lahat. Heavy rain sa lugar mo po, Sir Rox. Ingat po. Oo. Sumagot si Kalat niyo. Good night and God bless din sa'yo. Sana masaya at safe ka palagi. Sleep tight and may you have a sweetest of dreams. Oh, diba? Federico Mandak, shout out, ah. Labo-labo na yung hearing na yan. Yung Morales mukhang matigas talaga ang backer niyan. Wala talagang galang. Binanatan din niya si Jinggoy tungkol sa kaso niya. Kaya napikon si Jinggoy. Nako, naalala ko yung sabi mo, Sir Rox. Baka masacrifice ito. Yung dating PDEA director na si General Santiago galit na din sa kay Morales. Hindi basta-basta may hawak dito kay Morales. Itong si Bato talagang booking na. Gusto niya talagang mapunta ang hearing sa akusasyon kay BBM. Totoo. Kaya nga, sabi niya kanina, kung pumunta lang daw si Jojo Ochoa, tapos na daw dapat, eh. Talagang gustong-gusto niyang makaharap si Jojo Ochoa. Bakit? Kasi sabi nga ni Morales, si Jojo Ochoa raw ang pumigil nung kanilang misyon na tungkol doon sa droga-droga ni Bongbong. Yun. Yan gusto nga nito si Bato. Kaya humihirit pa siya ng isa pa. Okay na. Ulito Rubilo, shoutout. Brad Rox, dapat si Maharlika ang ipatawag sa kanya. Simulang kumalat sa papel na yan na galing kay Morales para makakulong na yan si Maharlika. Uy, Maharlika, bigat mo, ha. Ayon sa tungakalat na balita nila
Tibay mo pala, ha? Ikaw pala isang nurse na nag-caregiver dyan sa Amerika, ha? At nataypang ka ng iyong matandang pinagsisilbihan at ikaw ay inasawa, ha? At bilang ganti, nilason mo siya. Tibay mo, maharli ko. Kung totoo, ha? Kalat na ha? Unti-unti mo ron nilason, ha? Polito Robilos, oh. Yan ang interpreter ni Michael Yan. Panahon ng investigasyon sa Parmali. Oh. David Allen Mendoza, shout out. Hi po, Karox. Ang saya-saya sa Senado. Ang gulo ng mga pahayag ni Morales. Baka kakalabasan yan. Pati ang namayapang butihing presidenteng si Pinoy ay sangkot din dyan. Talagang fishing expedition lang yan. Ginagawa ni Bato sa Senado. Sayang ang pera ng mamayan. Mismo, David. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christy Ansen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out mga friend. Impong Basyang, Team Tia Deli is in the house. Bumabati po ng mga pagpalang buhay sa ating pong lahat, Team Rocky Warriors the Great. Walang Diyo, ano po, Sir Rox? Wala talagang katapusang pasabog. Total naman po, Sir Rox. Tugisan ng mga tulisan at kanya-kanya po talagang pasingawan ng baho. Kung ako po itong si Mr. Masigasig, Bato Balani at tunay po talagang tapang akalbo, dapat imbitahan po lahat ng mga nakakasulasok na anomalya na naganap na panahon ng pinakamalupit na Supremo. Wala po dapat pipiliin at mga kaalaman po talaga, magkaalaman po talaga. Yung sinisigaw niya, di ako kumakampi at nagpapagamit kahit kanino. O di sige nga sir, patunayan mo ng kilos at aksyon para maniwala po kami. Ikaw po ang walang kinikilingan. Di mo po sila dapat tantanan, serbisyong tapat at totoo lamang. Kapag yan po sir, di mo na patunayan sa susunod na halalan. Naku po sir, Bato Balani mong sikat na pangalan, Diyos ko po Lord, malamang ay lampasan at kulelat lang sa listahan. Kung maaabot pa siya ng Prince Shervin, hindi pa siya matatangay ng ICC, makakarating pa siya ng susunod na eleksyon, ha? Ang kawawang sir ay naglapasay na lang. Kaya isip-isip po tayo, po sir, napakadami pong anomalya na wala pong naging patas na laban at kasagutan. Nabaon na lang sa limot, sumamang lumayas na lang ng inyong apulakay. Unang-una na po ang Parmali, Kibulok, The Kingdom King, mga patayan sa droga, pagpapasara ng prangkisa ng ABS-CBN, at napakarami pa po, di ba, mabilang anomalya. Pag lahat po yan, sir, na ipatawag mo, dapat kang saluduhan. Bigyan ng isang pak na jacket. May kasamang helmet. Makintab mong ulo, huwag laging mainit. Palpak mong trabaho, lahat kami sayo. Grabe ang pagkabwisit. Totoo. Ay, Bato. Lahat ni Baya, shout out. Miss Akira Milu, shout out. May you have a great day. Always be careful, sabi ni Kalat niya. Uy, sana okay ka lang, Akira, ha? Good evening, Karoke. Paluin mo na ng paluin, Karoke. Huwag mong tantanan, sabi. Shirley Jaser, shout out, ha? Sabi ni Shirley. Kawawang Pilipinas talaga, Karox. Dami nang magnanakaw ng mga politiko. Napasok pa na sindikatong politiko.
lawlaw talaga ang bulsa ng taong bayan. Gumagapang sa hirap. Kamalas-malasa naman talaga. Tapos napasok pa ng kultong sari-sari at mga kasumpa-sumpang mga pastor kuno. Ay Diyos na mahabagin. Buti lang may Senador Risa Ontiveros na matino. Mismo Shirley. Ha? User, shout out. Nako, Xerox. Pinakamagaling magnakaw ang Sarajim Potpot. Sarajim Potpot na yan. Kwenta. Sayang ang pinapasweldo ng mamayang Pilipino. Utak lamok. Patay tayo dyan. Marilo Pabianak, shout out ha. Sabi niya. Good night po tay at sa mga ka-warriors. Ang gulo-gulo. Samot-saring issue. Kabi-kabilang hearing. Daming sindikato. Hay. Nagsabog ng kamalasan dahil lamang sa malupit na nagdaang namuno. Totoo. Lord, paano na po kaya makakaahon ang mga Pilipino sa ganitong nangyayari sa bansa? God bless us po tay at sa mga ka-warriors. God bless, Marlo Pabian. Yannick Ordobes, shout out. Sabi niya, booking na si Bato, tanim kwento nila ni Morales. Totoo. Ano nga gago, kinawa niya pa kayo. Nahihiya, no? Hirit pa si Bato, isa pa raw, gusto niya raw makaharap si Jojo Ochoa. Para tanungin mo, ano tatanong mo? Wala naman iba tatanong ko si Bato kay Jojo Ochoa. Totoo ba na ikaw, sinasabi ni Morales na ikaw ang nagpahinto? Yun lang na may tatanong yan, wala iba eh. Bakit mo pinahinto? Ganon. Parang ang buod nitong ano ito si Bato, parang pinapasama niya yung at yung ano ni Pinoy. Oo. Dahil nung panahon ni Pinoy na ganon na droga ay talamak. Magaling si Digong dahil nung panahon ni Digong talamak ang namatay. Talamak pa rin ang droga hanggang ngayon. Ba? Alberto Olaero. Karoke, sa hearing sa Senado kanina, tinanong ni Jingo Estrada si Jonathan Morales, halatang nagsisinungaling pag ma-corner na si professional liar na si Jonathan Morales. Si Senador Jingo Estrada, papasok ang attack dog na si Bato de la Rosa ni Digong Duterte. Halata utos ng ama ni Itok. No comment. Tambalos-los Karoke, di ba? Raul Villanada, shout out. Greetings Kuya Rox sa inyong may bahay. God bless always. God bless, Raul. Ha? Yannick Ordobes, sabi niya. Sinabi nila sa Kanyas na drug lord si Michael Yang noon pa. O, di ba? Talagang maraming naniniwala dyan kay Digong, no? Tsaka kay Bulog. Duterte. Butihim pastor. Appointed son. Putik yan. Kaya yan ang problema, Atty. Libayan. Sa dami ng tanga, walang pag-asa. Oo. Raul Villanada ulit to. Wala, Bato, todo postan. Wala, Bato, todo pusta ka na. Pusta ka sa hearing mo. Kumbaga, pangtupada lang yung malayong ibitiw sa derbian. Ito. Raul Villanada ulit to. Yung mayor ng Tarlac, nakakalungkot yan. Masakit dahil lumalabas mukha tayong pera. Mismo. Misael, shout out Sumagot si Misael kay Raul eh. Ang mas nakakalungkot ay lalong masakit ay damay lahat ng Pilipino na gustong manindigan sa tama at nagmamalasakit sa bayan. Tama po kayo. Nang dahil lang sa pera, mas malaki ang mawawala, integridad o baka ang kaisa-isang bayan natin. Mismo, Michelle. Elizabeth Iscare, shout out Good evening, Sir Rox. Si Digong lang naman ang may pakana
dyan na para malaman daw ng taong bayan na adik si BBM. Oo! Ano ang gustong mangyari ng mga ni Bato na dyan at bakit binigyan dyan ng halaga yung hearing na walang kwenta? Ang walang kalatoy-latoy, hay nako, sinasayang lang nito ang pera ng bayan at halata namang ginagawa lang nito ang hearing na yan para sirain si BBM. Di naman kakagatin ng masang Pinoy kasi supot ang palabas nila. Mismo, Elizabeth. Ha? Elizabeth ulit. Si Rox, pinakamatalino talaga yung mga kabinete ni Digong noon kasi nga sobrang talino din nga ni Digong sa kawalang yaan at kademonyohan. Super nga ang mga alipores si Digong. Manang-mana sa amo nila. Lalo na yung si Bato. Nakita naman ng mga anak niya na parehong mga kurap at sanay sa kademonyohan. Diba, Sir Rox? Sinabi mo pa. Ha? Cassandra Daisy, shout out ha. Trending si Jinggoy sa Twitter dahil ang sabi ni Morales sa kanya, ako may kaso pa lang, samantalang si Unggoy ay convicted na. Ay salamat, nakaganti rin ang mga Pilipino sa isang malakas na sampal sa pagnanakaw ng pamilya na ito. Magmula sa tatay na Estrada at na natanggal dahil sa plunder case hanggang sa anak na convicted sa bribery. Pinatanggal ng Senado ang word na convicted para kay Jinggoy pero hindi madidelete sa YouTube. Sana proud ang mga bumoto sa mga kurap na politiko na ito. Ay, Cassandra. Ewan. Cassandra Daisy ulit to. Kay BBM, focus lang ang problema ng Pinas pero kailangan suportahan mo ang hybrid election para sa tunay na pagbabago. Malamang hindi. Christian Cheng Nak, shout out. A pleasant evening po tayo. Tyrox at sa lahat ng mga totoong makabayan, not makabayad. Makabayad. Christian Cheng ulit to. At yung ginagawa nga po ni Pigsa, pang-divert lang po kasi, pang-divert lang yan kasi nga po, mainit ang possibility na any moment from now, sisikwatin na ng ICC ang the killer former president. Tsaka bakit pati pinagpipilitan ng mga leching yan na sangkot, gumagamit ng cocaine, si Mrs. Maricel, porky lang that time yung unit pag may-ari ng actress na-ibenta na pala yun Mrs. Maricel Soriano 2012 pa. At saka pa nga po sinabi din ni Mahar Luka na di naman ang magaling na actress Maricel Soriano ang binabanggit sa hearsay na yan. Si Morales ano na kayo, wake up habang may hininga pa kayo, mga himod behind ng Duterte planning, at isama mo na rin po Tyrox ang mga dying hard royalist na peking administration kasi same lang naman sila Alberto Olaero, Aroque, ang Garden of Eden ni Kibuloy sa Tamayong, Davao, baka may involved na kaban ng bayan. Opinyon ko baka magkasabwat sila Kibuloy at Digong Duterte. Kalaki ng mansyon, house ni Kibuloy sa Garden of Eden sa Tamayong, Davao. Hindi ako maniwala na galing yan sa percent ng koleksyon ng mga miyembro niya sa Kingdom of Jesus Christ, kasama na ang koleksyon sa mga pakawala ni Kibuloy na sa malls, sa mga bases, karaoke. Bakit hanggang ngayon hindi nila mahuli-huli si Kibuloy? Sabi ni Digong Duterte, kasama pa daw sila ni Kibuloy kumakain. Isang wanted sa batas. Sa palagay ko, sinabihan ni Digong Duterte si Kibuloy, huwag kang susurrender. Mabuking tayo. May usapan siguro silang dalawa. Hanggang ngayon, hindi sila mahuli. Si Kibuloy, imposible karaoke, di ba? O, totoo. Ewan ko nga dito sa pulis. African Side, shout out. Amando Cabrera, shout out. 51 billion
and 125 million deposit to China bank account for Duterte. Kalat ni Baya ulit to. Habang humahaba ang hearing sa Senado, lalong lumalabas ang bugok at bobo ang kalbong ungas na senador na to. Pag ganito ang kalibre na senador natin ay natatanaw ko na napakaliwanag ng kinabukasan ng mamamayang Pilipino sa bansang Pilipinas. Patay tayo dyan. Ay, kalat ni Baya ulit to. Chinelas, paulit-ulit na lang ang sinasabi ko na. Pag nakachinelas ka, dedo ka. Pero pag nakasapatos ka, ayos ka. Kaya magsapatos na kayo. At huwag kayong para huwag kayong madali. Patay tayo dyan. Roberto Sayat Sr. shout out Si Bato, Mr. Kengkoy, waste of money yan, hearing, puro drama ni Bato. Nakakaawa, ang daling mapikon kay Idol Sally Trillanes. Nakakatawa, tatay mong kalbo. Bato ka, talaga, balik na kayo sa Davao. Isama mo si Kimo, puro yabang lang, puro dakdak. Nagkalat lang ng kasamaan sa bansa. God bless, Sir Rox. God bless, Roberto. Uy, may breaking news. Sinampahan ni Senator Trillanes si Banat Bay at saka itong si Harry Roque ng cyber libel. Kanina po, nakita niyo ba yun? Sinampahan. Sana may mangyari. Pero palagi ko baka. Kasi nga itong Roque nito, walang binabanggit kundi binenta raw ni Trillanes yung Scarborough Show. Sinampahan na siya ng kaso. Talang tong si Digong ang dapat ipatawag. Bakit? Yan ang Sus Mariosep. Dito kaysa yung ulo. Anyway, tingnan natin kung mangyayari sa ICC. Di ba mga boss? Rod Dizon, shout out. Kalokohan niyang hearing na yan. Kasi hindi naman natuloy at nakita ang cocaine si BBM. Maski na oposisyon ako at against ako kay BBM, hindi ako mananalo sa kaso na yan dahil hindi natuloy yan, raid na yan, economic disaster, hindi economic advisor. Totoo yung Michael Yang, economic disaster, Kinawa, Japan. Mary Grace Santos, shout out. Good morning po, Karoke at sa mga ka-warriors. Di po ako nanood ng hearing. Nakikita ko lang yung clip sa YouTube. Nagiging circus na lang siya na parang lang may exposure si Bato para sa 2025 election. Balak sa pawa ni Senator Risa na nakatanggap ng positive feedback sa kanyang Senate hearing. Sa akin lang naman, salamat and God bless. God bless, Marilu. Mary Grace Santos. Apolinar Tolentino, shout out. Kung ipapatawag si Digong para mag-testify, si Morales din ang ituturo na source ng import. Tama ka dyan, Apolinario. Sigurado, siya pala pinanggagalingan, Itong si Muhagis. Ben Torres ulit to. Siguro ang sinasabi ni Digong na PDEA record ay itong ang kay Morales na, di ba? Totoo, di ba? Shout out Jane Labayna, my friend. Jun Lagon, shout out. Jeff Ramos, nak, shout out Eman Scalona, nak, shout out. Brother Eli Asisio, Balong Boyong Kong, Attorney Aboy Paraiso, shout out. Mission accomplished, mga boss. Hanggang bukas po muli. God bless. Critical thinking baka mo, Atty. Libayan. Malabo pa sa tinta ng pusit yan. Pero sana, sa'yo ko sang-ayon ako sa'yo. Sa lahat na sinasabi mo, naniniwala ako. Magandang gabi po, mga boss. Good night. God bless.